walang nakapagsabi na kaya na nating bumuo ng batas dito sa tatlong hearing. It was only Senator Marcoleta. Hindi katulad ni Senator Marcoleta, walang iniisip na makalamang ng pera sa taong Tito bayan. Soto, ang daming ginawa ni Senador Marcoleta. Pinangalanan lahat ng mga buhaya at nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez Saldico dyan sa Blue Ribbon Committee. Sabihin Ganun ako kabilib kay Senator Marcoleta. Halos siya lang ang nakapagsabi niyan sa atin, sa publiko. Third hearing pa lang, meron na siyang nabubuo. It's like 14 ang kanyang naiisip gagawing batas para magamit dito sa mga corrupt official ng gobyerno at mga contractors dahil dito sa kanyang investigasyon. Walang nakapagsabi na kaya na nating bumuo ng batas dito sa tatlong hearing. It was only Senator Marcoleta. Kasi di ba yung iba halos naging teleserye na, ang daming mga hearing, wala pa rin silang nabubuo na mga batas. Nahihirapan pa rin sila makakuha ng sapat na ebidensya para makagawa sila ng batas in aid of legislation. At katakataka lang, no? Kasi bahay mo yan eh. Instead na ikaw ang magpuprotect sa bahay mo, kasi siya naman ang SP, so siya ang ituturing na haligi ng tahanan ng Senado. Dapat ikaw yung bibigay ng tibay ng samahan para lalong hangaan ang House ng Senate. If we are going to go back to SP Cheese leadership, walang ganito na binato siya ng mga manifestation ng kanyang colleague dahil doon sa kanyang mga mali-maling sagot sa mga interviews. Wala kang narinig na ang SP, nag-present sila ng mga sarcastic manifestation towards Cheese Escudero. Dito lang, iisip ni SP na, oh, bitirano na ako dito sa ating lahat ng mga senador. Ako yata yung pinaka-senior. Kasi, which is true, kasi siya naman talaga yung pinakamatagal dyan sa Senado. 30 years na si Soto sa politika, pabalik-balik. Pero kung iisipin natin anong legasiya ang iniwan niya, ang tumatatak lang sa isipan ng mga tao ngayon, yung kanyang plagiarism case, na nangopya siya ng kanyang mga words galing sa isang senator sa US. Yun ang tumatak sa isipan ng tao sa kanyang 30 years of service. At ito pa, Anong sinasabi ni Senator Marcoleta, ito yung totoong magaling na senador. Ito si Senator Marcoleta. At bakit? Ito, walang corruption dito. Ano yung gusto niyang gawing batas? Gusto niyang pababain ng presyo ng kuryente. At gusto niyang mangyari yung 2,000 pababa na bill ng kuryente ay libre na. Ito sigurado ang lahat ng Pilipino makikinabang dito sapagkat lahat ng Pilipino halos gumagamit ng kuryente. Hindi na ito dadaan pa sa social worker, hindi na ito dadaan sa mga politikong katulad nila ni Jinky Luistro na may pa ganun-ganun pa. Diba? Ganito mo makikita yung pag-iisip ng mga politiko na walang laman ng utak o hindi utuin yung mga Pilipino. Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Araw-araw papakainin mo ng libreng lugaw, libreng sopas. Papipilahin mo doon, gagawin mong timawa. Ang dapat nyong ginagawa, gumagawa kayo ng batas. Una, para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Yun ang gusto ng Pilipino, magkaroon ng sapat na trabaho at sapat na sweldo. Asikasuhin mo yung agriculture. Di ba ikaw yung chairman ng agriculture? Bakit hanggang ngayon wala ka pang ginagawa? Malayong-malayo ang utak nyo talaga kay Senator Marcoleta. Kaya galit na galit kayo kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Ako, yun nga sinasabi ko, isang gustong-gusto ko kay Senator Marcoleta, yung pababain ng presyo ng kuryente. At hindi lang yun ang ginawa niya, yung 2,000, ililibre pa doon sa gagawin niyang batas. Antayin natin kung kailan niya gagawin. Diba? Kay Marcoleta, uncorruptible yung kanyang gagawing batas kasi hindi dadaan sa mga politiko. Walang burokrasya. Kumbaga, pag naging batas, yun na yun. Lahat makikinabang. Hindi katulad ni Senator Marcoleta, walang iniisip na
makalamang ng pera sa taong bayan. Pagkumparahin mo yung proposal nyo, siya pabababain yung kuryente. Ikaw, ang proposal mo, libreng almusal. Ikaw ba, mapapakain mo lahat ng Pilipino ng almusal? Pero yung kuryente, lahat ng Pilipino na gumagamit ng kuryente, which sa tingin ko ay 95% gumagamit ng kuryente, ay makikinabang. Toto, ang daming ginawa ni Senador Marcolita. Pinangalanan lahat ng mga buhaya at nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez Saldico dyan sa Blue Ribbon Committee. Sabihin mo, yan lang ang nagawa ni Senador Marcolita pag contempt kay Bryce Hernandez. Ang tangingot ka naman, itbulaga. Ay, wala nang kwenta to. Wala na pong kwenta itong Senado ngayon, sa totoo lang. Nakakagalit lang, nakakainis. Dahil maganda na sana yung takbo ng Senado, yun yung mga matitino tinatanggal. Hindi po pwedeng sabihin po ni Tito Soto na walang nagawa ang Blue Ribbon Committee ni Marcolita at tanging pagkontempt lamang. Hindi ho eh. Maraming impormasyon na nakakalam. Na pangalanan ang dapat na pangalanan. Ito si Saldico na pangalanan nga ho, foreigner Mayor Magalong, di ba? Kaya nyo, hindi kayo natuwa doon, mga secretary, undersecretary ng DPWH, mga kontraktor, lahat dyan. Dahil nga, alam nyo ho, ina-undermine kasi si Marcolita ni Lacson eh. At ni Tito Soto. Tuta sila ni Martin Romualdez, lumuhod sila kay Martin Romualdez.